Sabi ko, ayan, yan nga yung sinasabi ko, yung pinakita ko na rin kahapon. Oh, mga kawatan talaga yung yung mga nasa gobyerno. Oh, bakit? Tingnan mo, meron pa tayong sapat na supply. Pero nagtaas na sila kagad. At alam nyo ba kung magkano ang kinikita ng bawat kumpanya ng langis dito sa Pilipinas sa pagtataas nila ng ganitong presyo? Ha? 3 billion per day. Ganun kalaki ang kinikita nila. So, sabi ko nga, gago talaga itong mga nasa Pilipinas. Putsang ina, they saw the opportunity nung gera doon para meron silang dahilan na itaas yung presyo. Oh, itaas yung presyo. Kahit na hindi pa naman dapat magtaas dahil enough pa naman yung buffer, itinaas na nila kagad. Kasi gusto nilang pagkakitaan ang mga Pilipino. Ninakawan na naman nila tayo. Ngayon, sabi nito ni Castro, wag niyong sisihin si ano yung pangalan nun? Garin. Wag daw sisihin si Garin kasi daw hindi na daw halos natutulog si Garin sa pagtatrabaho. Puta, wala kaming paki. Tatanga-tanga siya. Hindi na nga siya natutulog. Ang dami-dami pa nating problema. So, ibig sabihin, hindi niya kaya yung trabaho. Hindi pa pwedeng hindi namin siya sisihin. Siya ang nandiyan dyan eh. Siya ang sekretary dyan eh. Sumablay eh. Yung parang Department of Tourism. Sino sisisihin natin sa Department of Tourism? Sa pagbaba ng turismo sa Pilipinas, sino sisisihin natin? Siyempre, yung sekretary ng Department of Tourism. Kumikita naman nun eh. Bakit ngayon hindi? So, siya sisisihin natin. Dito rin sa Department of Energy, sino sisisihin natin? Kapitbahay ko? Dapat siyang sisihin natin dahil responsibilidad niya yan eh. Ngayon, hindi mo pwedeng sabihin na wag niyo siyang sisihin. Kawawa naman. Unong kawawa naman? Pasahod ng taong bayan yan. Trabaho niya natugunan itong mga issue na ito. At kung hindi sila nagnakaw sa taong bayan, dapat matugunan niya itong problema na ito. O hindi niya natutugunan yung problema, anong dapat natin gawin? Maawa kami sa kanya dahil hindi niya matugunan yung problema tapos hindi na siya nakakatulog? Paki namin. Ang ina niyan. Kami nga, wala na rin makain. Mga tao nga, naglalakad na. Yung mga tao, kahit bisikleta, walang pambili. Tapos maawa kami sa kanya. So sa kanya, maawa kami. So mga tao na apekto dahil sa kabobohan niya, hindi tayo maawa. Gago pala kayo. Panoorin natin itong sinabi ni Marcoleta ngayon. Ang gross income po per day is 3,039,130,000. Per day yan 3 billion ang kinita bawat araw ng mga oil companies. 3 billion. Niloko ang taong bayan. Niloko taong bayan. Bakit? Makikita natin dito, makikita natin doon sa ipinakita ko kanina. Ang Pilipinas ang may pinakamataas na laki ng presyo. Tinalo pa yung ibang mga dito sa Pilipinas. Kupal eh. Hindi pa dapat magtaas, nagtaas na sila. Para saan? Para sa kita. 3 billion. Putang ina, criminal yan, offense yan. Criminal offense yan, tinarantado ninyo ang taong bayan. Sinong dapat sisihin dyan? Bakit pinayagan ng Department of Energy? Ba't pinayagan ng DTI yan? Ba't pinayagan ng Malacanang yan? Putsang inang yan. Baka kasabwat na naman kayo dyan. Di ba? Walang hiya kayo? Ang gross income po per day is 3,039,130,000 per day. 3 billion, Mr. Chair. Kinuha po ninyo sa inventaryo ninyo ito. 2 weeks pa lang ang nakakaraan eh. Alam po ninyo, Mr. Chair, I have to apologize for making this comparison. Yung 18 Marines po, yung kanilang mga dineliver na mga mali-maleta, kinumpute ko rin po eh. Despite the logistical nightmare scenario that was peddled to the public, ganito po yun eh. Approximately, they were delivering 2 billion pesos per day. Based on 33 months, times 4 weeks. Average po ng about 42.5 maletas, averaging 40 million each maleta. Ito pong gross income na kinukompute ko, Mr. Chair, mas mataas pa po doon sa maleta na dinala po ng 18 Marines. It's 3 billion pesos per day ang gross income po ng National Oil Company. Representative from Sebron, we're coming from different perspective. What is the monthly consumption of the Philippines in terms of diesel? Diesel-wise, what is the national consumption? That's correct. Sabi po ng President, before the war broke out, we had 50 to 60 days of supply. Tama po. So after 2 weeks po, yung 55, tumaas po ng average sa 125.
Kinuha po natin yung sa inventory, yung 125, sir. Tama po. Sir, you have to answer. Yes, sir. Okay. But I cannot speak for the others. Yes, sir. Kayo po yung sumagot kasi tinatanong ko yung Chevron. Kayo po yung Oh, sumagot. malinis ha, malinis. Yung Chevron, meron silang stock. Good for 50 days. 2 weeks pa lang, 14 days. Nagtaas na ng 125. So, ibig sabihin, racket yan. Binili mo ng 50 pesos, halimbawa. Yung stock na yan, binili mo ng 50. Tapos, ibinenta mo ng 125. Putang ina mo ka. Tarantado kayo. Gago kayo. Okay man lang sana. Kung after 50 days, doon kayo nagtaas. Kasi naubos na yung binili nyong mura. Putang ina ninyo, sobra kayo. Sobra kayo. Parang bigas lang din yan. Nabili mo ng 20 pesos ang 1 kilo. Tapos, puta ina, ibinenta mo sa mahirap. Ibinenta mo sa mahirap ng 125 pesos. Demonyo kayo. Tang ina nyo. Ganyan kayo kasatanas. Putang ina ninyo mga... At ito ang ba't yung sinisisi na naman kay Bongbong yan? Puta, pumayag siya eh. Pumayag siya. Hindi basta-basta makakapagtaas yung mga yan kung hindi aaprubahan ng mga ahensya ng gobyerno. Ipa-a-approve nila yung mga taas presyo na yan. I-justify nila bakit tataas yung presyo. Putang ina niyan, ba't sila pumayag? Tarantado, di ba? Mga satanas, ganyang kademonyo. Puta, sabi ko nga sa inyo yung pagnanakaw sa flood control. Yung pinagkita, tangina, wala pa yan. Wala pa yan. May mga ganito pa. Oo, maniwala kayo. Okay? I have the number kasi. Yes, sir. So, 996,348,000 liters per month. Yun po yung consumption natin sa diesel. So, nagkaroon po ng increase na 70 pesos per liter after 2 weeks. That's 127%. So, tingnan po ninyo, Mr. Chair. 996,348,000 liters times 70 divided by 30 days. That's 2.32 billion per day, approximately gross income. Is my computation correct, sir? Ulitin ko po, 996,348,000 liters times 70, ito po yung increase, divided by 30, 2.32 billion per day ang approximate gross income. Computein nyo ha, 2.32 billion per day. Multiply nyo sa 2 weeks. Oh, 2 weeks na yan eh. Yung presyo na yan eh. Gano'n nakalaki kinita nila? Oh, tinan nyo. Kasi kinuha niyo po sa inventory. Wala pa naman po yung, di pa naman kayo umaangkat. 2 weeks pa lang po nakaraan eh. Gasoline. It used to be 50 liters per day, pre-war. Naging 80 liters po, average, after 2 weeks. So meron pong difference na 30 pesos per liter or an increase of 67%. Sir, ilan po yung consumption natin ng gasoline per month? 4,521,000 barrels or 714,318,000 liters. Can I get a confirmation? Anybody from... Welcome. Anyone from the DOE? Ano, yari kayo kay Marcoleta. Yung kaninang 2.32 billion sa diesel lang yun. Oh, meron din sa gasolina 30 plus pesos yung tinaas. Oh, ganun din, ko-compute yun. From our These figures were stakeholders. supplied to me by a friend from the oil companies. I think DOE will be the more appropriate resource person to shed light on this matter. Mr. Chair, as confirmed kanina, yung diesel is around 32.5 million liters per day. More or less 33 Pinasold million. na natin yun, The gas- 996,348,000. Yeah, Yung gasoline na lang. Gasoline is around 23.3 million liters per day. Or 714,318,000 liters. Tama po? The 23.3 million is already in liters, Mr. Chair. Daily. Kaya nga, times 30 ilan? 714,318,000 liters of gasoline. Tama po. That's correct. Around O yan, ito po, ganito. 714,318,000 liters of gasoline times 30 days. That is 714
million per day. Approximate gross income. So pag pinagsama po natin itong dalawa lamang, Mr. Chair, per day po ito sa diesel po, 2 billion Wala pa yung 324. wala pa yung kerosene diyan, wala pa yung LPG diyan. Oh, ganito tayo ginagago ng gobyerno. Wala pa yung LPG, wala pa yung kerosene, ha? Ano na 'yan? Yung pinag-uusapan na may mga octane pa 'yan. Merong 92, may 91, may 95, merong 97, may 100. O meron pang jet fuel. Ina nyo, grabe kayo. 812,000 plus 714,318,000. Ang gross income po per day is 3,039,130,000 per day. 3 billion, Mr. Chair. Kinuha po ninyo sa inventaryo ninyo ito. 2 weeks pa lang ang nakakaraan. Alam po ninyo, Mr. Chair, I have to apologize for making this comparison. Yung 18 Marines po, yung kanilang mga diniliber na mga mali-maleta, kinumpute ko rin po Despite the logistical nightmare scenario. Ito yung 3 billion, sa 3 billion lang, times 2 weeks, times 14, 42 na yun. 42, puta 42 billion. Ang kinita na nila sa 2 linggo. Putang ina to, mga demonyo. Hindi pa sila dapat magtaas, pero putang inang yan. Sabi ko nga sa inyo, magkano na naman ang napunta niyan sa mga kawatan sa gobyerno? Magkano na naman, puta hayahay na naman kayo. Ang ina nyo talaga, wala na kayong katinuan talaga. Lahat na lang pinagkakitaan nyo. What was peddled to the public. Ganito po yun Approximately, they were delivering 2 billion pesos per day. Kinocompute ko, Mr. Chair, mas mataas pa po doon sa maleta na dinala po ng 18 Marines. Allegedly. Wala po akong inaano. I'm just trying to see. I mean, Nagets din nyo, mga kababayan, kung papaano nila tayo hinahayop dito mismo sa sarili natin bayan. Putang ina nyo talaga. Wala kayong tino. Tang ina nyo, mga demonyo kayo. Alam nyo, sabi ko nga sa inyo, mahihiya talaga si Satanas. Kaya naman pala ang Pilipinas tinawag na gates of hell. Putragis yan. Bago pala talaga pumunta doon sa impyerno, dito ka muna dadaan. Tang ina niyan. Grabe, no? Grabe. Itong ginagawa nyo sa bayang Pilipinas. Diyos ko po. yung analogy lang po. Wala po kung pakialam kung totoo o hindi totoo yung sinasabi po doon sa sworn statement. That has yet to be investigated properly. Ang kwento ko po is 2 billion a day, yung sinasabi nila. Yung sabi ko nga po, I'm not saying that that is correct. That is yet to be investigated properly and in proper time. Pero ito pong sinasabi ko, it's 3 billion pesos per day ang gross income po ng National Oil Company. These are not my figures. Kita nyo? Tangina, ganyan tayo hayupin.